Sa buhay ng tao, may mga desisyon kang ikaw lang dapat ang makaalam. At may mga problema kang ikaw lang din dapat ang humanap ng solusyon. Iba-iba ang ating pananaw kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya nais kong ibahagi ang nangyari sa sarili ko. Ako si Raymart at ito ang istorya ng aking buhay. Setyembre 30, taong 2010. Umaga noon, nakasabay-sabay kaming kumakain ng aking pamilya. Wala akong kamalay-malay na ito na pala ang uli naming kain ng sama-sama. Sa gitna ng aming pagkain, ay biglang naghanap sa akin. Yun pala ang aking mga kaibigan. Inaaya nila akong lumabas sandali mamayang hapon. Pumayag akong sumama sa kanila. Ngunit magpapaalam lamang ako sa aking mga magulang. Una ako nagpaalam sa aking ama at pinayagan niya ako.
Iwan na ako dito. Ganda lang. Ha? Hindi ka makikita, may ballpen. Ito. Pagkatapos kong kumain, umakyat muna ako sa aking kwarto upang magpahinga sandali. Kinhapunan, nagbihis na ako. Bumili ng alak ang aking mga kaibigan. Hindi na ako makatanggi sa aking mga kaibigan na uminom. Iyon pala, ang hindi kong pagtangging iyon ang babago sa takbo ng buhay ko. Din. Sa gitna ng aming kasiyahan, may inaabot sa akin ang isa sa aking mga kaibigan. Nag-iba ang aking pakiramdam nang subukan ko ang bagay na iyon. Lumakas ang aking loob na gawin ng kahit anumang bagay na wala ang aking pakiramdam at walang takot na bumagabag sa aking isipan. Natapos ang inumang iyon, umaga na ako nakauwi. At sinalubong ako ng aking ina. Tinanong niya ako. Pasok ka galing. Ngunit hindi ko siya pinansin.
Isang araw, nag-usap ang aking ama't ina tungkol sa akin. Dahil ako raw ay naiimpluwensya na ng masama ng aking mga barkada. Gabi na raw akong umuwi at kung minsan ay inaabot pa ng madaling araw. Sinubukan nila akong kausapin. Ngunit tuluyan nang nawalan ng pasensya ang aking ama. Ang aking ina na lang ang kumausap sa akin. Ngunit binaliwala ko siya. Hindi ko pinansin ang payo ng aking mga magulang. At napadalas pa ang aking pag-inom at pagsama sa aking barkada. Tubig na marami. Ano kailangan yung tubig? Bakit? Sige. Ingat. Mag-ingat ka na lang pare. Paluin ka ng tatay mo. Ang laki ko ano nga. Laki ko Australopithecus niya. Kasabay pa nito ang aking madaling araw na pag-uwi. Muli akong kinausap ng aking ama. Tinanong niya ako kung saan ako nanggaling. At sa sobrang init ng ulo, kami nagpang-abot. Saan ka naman nagpunta? Ano naman yan? Ano nangyayari dito? Tara mga anak mo eh, kung saan saan na nanggagaling eh. Gabi-gabi pa umuwi. Lang pa kaya lang? Hindi na tayo nagkakasabay-sabay kumakain. Lagi ka na lang ganyan. Lagi ka na lang wala dito sa bahay. Hindi ka na nagtagal. Problema niyo sa akin. Sobra ka ng lintik ka! Anong problema niyo? Migil ka na! Sobra na yun ha? Pagkakaroon na. Agad akong umakyat sa aking kwarto pagkatapos nun. Masama ang loob ko sa aking ama dahil palagi na lang ako ang kanyang pinagdidiskitahan. Hanggang sa ako'y makatulog sa sobrang kalasingan. Kinabukasan, sa aking pagising, mayroon agad pumasok sa aking isipan. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan magsimula nang sirain ko ang sarili ko.
Balisang balisa ako. Marami akong mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan. Bakit ko ba kailangan mabuhay? Ano ba ang silbi ko sa mundong ito? Siguro nga'y tama ang mga payo ng aking mga magulang na kailangan kong lumagay sa mga landas na sa tingin nila ay mas makabubuti sa akin. Ngunit ang mga landas na ito, kadalasan, ang aking mga mas kinaayawan. Nasa huli nga ang pagsisisi. Napatunayan ko ito sa aking sarili. Kapag isip-isip ko ang aking mga kamalian. Bigla ko na lang naisip na kailangan ko magpagamot sa isang rehabilitation center. Hindi ko alam kung bakit ko naisip iyon. Basta sinunod ko na lang. At umalis ako sa aming tahanan nang hindi nagpapaalam sa aking magulang at mga kapatid. Nay, Tay, at sa aking mga kapatid. Sana'y maintindihan niyo kung bakit ko ginawa ito. At sana, maipagbayo din ako ng desisyon kong ginawa. Hintayin niyo ang aking pagbabalik. Hintayin niyo ang bagong ako. Eto na ako ngayon, makalipas ang 10 buwan. Papauwi na ako sa aking tahanan. Hindi alam ng aking pamilya na ngayon ako babalik sa kanila. Matatanggap pa kaya nila ako? Kaya pa kaya akong mahalin ng mga tao na malapit sa buhay ko? Para bumabalik ako sa mga katanungan na aking tinanong sa aking sarili naman. Kaya sa mga nakakaranas ng sinapit ko, huwag ninyong hayaan na lamunin kayo ng inyong mga sariling kasamaan. Mas piliin ninyo ang mabuhay ng may kabutihan. Sa mga nakapanood nito, magsilbi sana ng aral sa inyo ang kwento ng buhay ko.